Okay, so good morning to everyone. Good day to everyone. Our our discussion is all about the chapter 2, the concept of robbery and its investigation. So on the crime against property, there are two major crime committed, and that is robbery and theft. At unahin nating i-discuss itong crime of robbery. So ano ba ang robbery? What is the crime of robbery? So on the definition, this refers to it is committed by any person with intent to gain, shall take any personal property belonging to another by means of violence or intimidation of any person or using force upon anything shall be guilty of robbery. So this is the definition of robbery. And there are major elements on the crime of robbery. Of course, ang unang-una dyan ay merong property na ninakaw. There must be property that is belonging to another. And yung pagnanakaw na yan ay ginagamitan ng violence, by means of intimidation, by means of force. Kung wala ang element na yan in the commission of a crime, the crime is not robbery. It is a theft. So dito muna tayo mag-focus, in affecting the duration and nature of penalties, nagbe-base ang judge on the how the crime was committed. At unang-una na tinitingnan ng judge ay, of course, they will consider the use of deadly weapons, identity, and number of victims. Sino-sino ba? Yung mga victim, ilan ang naging biktima niya? At yung nature or value ng item na ninakaw at tinitingnan din ng judge natin, ng court, kung mayroong mitigating at aggravating circumstances. So lahat ng mga yan ay madidiscuss natin as we go on. And take note, class, that the robbery can be committed anywhere, kahit saan paman yan, sa loob ng bahay, sa building, sa tao mismo, at sa kalsada, sa highway. Kasi mayroon tayong tinatawag na highway robbery is also considered, or those are the instances where the crime of robbery will be committed. That's why sinasabi dyan na robbery can be committed anywhere under the Article 294 of the Revised Penal Code. All right. So important to note, in the crime of robbery or theft, when the offender takes complete control of the property, ayan ay consummated kaagad-agad. Ibig sabihin, kung nasa iyo na yung property, halimbawa, ito, inahawakan mo na. Ibig sabihin, you have the full control of the property, pasok dyan ang robbery o kaya ay theft. Kasi tinitingnan natin dito, papaano niya ba nakuha yung property na yan na against sa will ng may-ari. There is complete control. Ayun na nga. There is a complete control when the offender has acquired, nasa kanya na, and substituted his will, parang pagmamay-ari niya na, itinuturing niyang sa kanya, hindi naman sa kanya, over the property. Alright? So, titingnan din natin dito, class, yung VAIP and FUP. Ano ba ito? So, ang VAIP, that is violence against or intimidation of person, sinasabi dyan na mas serious ito. Kapag ito, yung pagfo-fallan ng nakumit ng isang criminal, ay mas matindi or mas serious ang penalty nito kesa naman sa nag-commit ng
UT yung force, robbery with force upon things. FUT means force upon things. Okay? So, ang VAIP, violence against or intimidation of person, hindi siya nagbe-base sa value na ninakaw. Halimbawa, yung amount, ano na ninakaw, hindi doon. Kundi kung papaano niya na-commit yun upon the gravity of the violence or intimidation. Samantalang yung force upon things naman ay nagbe-base siya sa value na kanyang ninakaw. So halimbawa, no, tinakot mo, no? Tinutukan mo ng baril yung with violence or intimidation, mas matindi ang penalty mo kaysa sa yung force upon things, yung hinablot mo lang, winersa mo, nag-away kayo kasi ayaw niyang ibigay yung property, that is force upon things ang tawag natin dyan. So sabi dyan, regardless of the number, halimbawa may namatay on the occasion of robbery, still, sabi dyan, still the crime is robbery with homicide. So kung nababasa nyo na or nabasa nyo na yung mga case scenario natin dyan, at may namatay, ano? Ang gaganda ng mga nilagay ko diyan ng mga example, at may namatay, the crime is robbery with homicide. Meron nga yung senaryo na pinasok nila, ano? Pinasok nila yung bank. And then nakita ng gwardiya na may mga baril, ano? Itong mga pumasok at nag-declare ng hold up, no? So, or nag-declare na magnanakaw sila doon, nag-declare ng robbery. And there, pinunot ng gwardiya, yung gwardiya ang bumaril doon sa hold upper. So, ano ang magiging kaso? Robbery with homicide. Kasalanan ba ni security guard yun? Hindi. Kasalanan ng security guard. Kundi, yung mga mangho-hold up. Kasi even it is just an attempted, frustrated, or consummated, it is still the crime of robbery with homicide exists. Okay? So sabi dyan, kaya yan ang kagandahan ng batas na ito. Kapag yung mga magnanakaw ay napatay mo, hindi mo kasalanan. Ang may kasalanan ay yung mga nagnakaw pa rin. Whenever the special complex crime of robbery with homicide is proven to have been committed, all those who took part on the robbery are liable as principal. So lahat daw ng mga involved doon kapag pagnanakaw ang pag-uusapan ay lahat sila ay principal. Ibig sabihin, kahit na nandun ka lang sa labas, no? At yung ninakawan ninyo, yung nagnakaw, parehas lang yung kasalanan mo kasi kasama ka sa grupo. Except, sabi dyan, no? They did not actually take part in the homicide. So, patunayan mo na hindi ka kasama doon. So, robbery is categorized into the different types. Meron tayong Section 1 and Section 2. Dalawa lang yan. Ano? So, dito muna tayo sa Section 1 or Part 1. Yung robbery with violence or intimidation of person. So, paano ba ito? So, masasabi natin na robbery with violence or intimidation of person kung nasaan na? Nasaan na yung guide natin dito? Bakit hindi gumagana yung guide natin? Saan ka na? Wait lang, hindi gumagana. Ata. Okay, so bumalik tayo. Nakat tayo kanina, naghang ang laptop natin. So ngayon ay okay na, no, itong computer natin. So let's continue our discussion. Let's proceed to the definition of violence and intimidation. So ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Kasi ito yung important element of the crime of robbery para masabi natin, that is a violence and that is intimidation. When we say violence,
This refers to the action of inflicting physical injuries. Take note for that. When you inflict physical injuries to a person, that constitute a violence because you want to get the property or things of another person, you enforce that. And also, brandishing a weapon o kaya ay gumamit ka ng sandata or weapon, any means or any kind of weapon, either that is a knife, that is a firearm, that is considered a weapon. So, that is a violence. At kapag intimidation naman, this defined as unlawful coercion or pananakot, no? That is intimidation, extortion, duress, putting in fear. Those are an example of intimidation. Tinatakot mo siya para sa ganon ibigay niya yung kanyang property or material thing. So that is the difference of violence and intimidation. In violence, there is a physical injury. In intimidation, there is a psychological fear that you are inflicted to your victim. Now, ano naman itong yung letter B, yung Article 295, no? A robbery with the use of physical injuries. Of course, automatic yan, ano? We say that is a violence when there is the element of physical injury. And this physical injury is committed in an uninhabited place. When by a van or with the use of firearm on the street, road, or alley, that is under Article 295. So this is also considered a robbery. So sabi nga natin, robbery is committed everywhere. So nandyan, no? So nangyari yung pang-hold up, pagnanakaw, dyan sa daan, sa street, sa alley, sa kanto. So that is constitute the crime of robbery. Right? So, there is an element for that. Of course, that is committed in uninhabited place. Pag sinabi nating uninhabited place, you are confined in a particular area. So, kung baga, nasa liblib na area. O kaya ay bahay na nasa liblib na area na hindi tahanan. Hindi siya tahanan. Ito ay considered, just like halimbawa, pinaglalagyan mo ng iyong mga ani, yung palay, o kaya ay in short, yung mga bodega, warehouse. That is an example of uninhabited house. Ano, yung inhabited place naman ay lugar na kung saan ay malayo ka sa sentro, malayo ka sa mga kabahayan. So that is an uninhabited place. Yung by iban naman, yan ay grupo. This is a group of a person. Ang intention nila is to commit the crime of robbery. Okay? So yan, attacking a moving train. Right? So entering the passenger compartment. Ginawa dyan sa daan, road, street, highway, or alley. And that's constitute under letter B. So, na-discuss na natin kanina, yung physical injury. Okay, nandyan, yung uninhabited place is one where there are no houses at all. Yun nga yung sinabi natin kanina na consolidated or confined area. No, so malayo ka sa kabiasnan. Yan yung kadugtong niya. Malayo ka sa sentro. A place at a considerable distance from the town. So uninhabited place yan. So yung robbery by iban naman, mayroon tayong element dito. Kinakailangang intindihin ninyo na a group of person na sinabi ko kanina, there must be three, at least three, more than three. More than 3. So kapag bilangin natin yung more than 3, so ilan ba yung more than 3 na yan? Is it 3 or 4? 4. Dapat 4 sila. More than 3 nga eh. Male factors take part in the commission of a robbery. Ang tawag natin dyan is robbery by iban. Ang tawag natin dyan.
Okay, so yan yung mga instances, ano? And meron din tayong attempted and frustrated robbery. So sabi diyan, when by reason or on occasion, take note for that. When by reason, yan yung dahilan kaya namatay ang isang tao, or during the commission or on occasion may namatay. Automatic yan, kasalanan mo, ikaw na gumawa ng robbery. Kaya nga yung example natin kanina na yung security guard nakapatay, no? Kasi may holdupper, napatay niya yung holdupper. Kasalanan ba ng security guard? Hindi. No, kasalanan pa rin ng mga holdupper. Okay? Yung mga holdupper, sila-sila yung nagpatayan kasi hindi na sila magkasundo sa hatian. Hindi sila magkasundo sa hatian, ijibingay. Okay? Si A, binaril niya si B, kasama niya. Anong crime? Steal, robbery with homicide. Sila pa rin ang may kasalanan doon. Yun yung kanilang crime committed. Okay? So, sa section 2, yan naman yung robbery by the use of force upon things. So, sabi natin kanina, yung violence and intimidation ay mas matindi, mas mabigat ang penalty kesa sa force upon things. Kasi nga, pinersa mo lang eh. No? Walang pananakot na nangyari, walang duress na nangyari. There is no physical injury. So, ang ginawa mo lang dito is pinersa mo yung bagay para sa ganun ay makuha mo or manakaw mo. So, ang number 1 natin dyan, yung Article 299, robbery, nangyari yung pagnanakaw in inhabited house naman ito. So, ano ba ang ibig sabihin ng inhabited house? Yung kanina, uninhabited. Ito naman, inhabited. Ibig sabihin, mayroon ng mga nakatira. So, o kaya ay public building. Ayan. So, nasa sentro ka na. No? So kanina yung definition natin, malayo ka sa town, malayo ka sa sentro. So ito naman, ito na mismo, nasa sentro ka sa karamihan ng mga bahay. O kaya, yung pagnanakaw ay nangyari dyan sa simbahan. Naku, bawal yan. That is under paragraph 2. Okay, number 1, Article 299. Okay, so ito yung ginawa mo. No? So una, mayroon tayong dalawang pamamaraan kung paano magnakaw under force upon things. Una, through an opening, not intended for entrance. So ang ginawa mo, hindi ka pumasok sa pintuan kasi ang entrance naman ng bahay ay yung pintuan. So pumasok ka sa opening. Ano ba yung ibig sabihin ng opening, sir? Halimbawa, nakabukas yung bintana. Yan ba yung entrance or egress? Hindi naman, di ba? Kasi bintana yan eh. Yan yung hangin ang purpose niyan or beautification of a house. Ngayon, nakabukas yan, dyan ka pumasok. Alright? Umakyat ka doon sa taas. Doon ka pumasok. Bawal yun. That is robbery, sabi diyan. Alright? Ang ginawa mo, pumasok ka nga sa entrance. Pero you break the opening or you break the entrance. Ano yung entrance? Ito, yung pintuan. Sinira mo naman yung pintuan. That is number 2. Breaking. Nanira ka. Right? Pintuan lang ba? Hindi. Kahit na ano paman. Sinira mo para lang makapasok ka. Robbery. Right? Okay, hindi ka naman nanira. Pero ang ginawa mo, mayroon kang susi. Alam nyo yung mga magagaling sa ganyan, ano? Talent yan o kaya ay skills yan. Na in a minutes, kasi nasubukan ko na yan yung nawala ko yung susi ng motor ko, tinulak ko. At ipagawan ko ng susi doon sa nagsususi diyan sa palengke. Alam nyo, sabi ng yung nagsususi na yan, yung sa may duplicate diyan sa palengke. Sabi niya sa akin, sir, sige upo ka lang diyan. No? At gawan ko ng susi. So meron lang siyang dalawang instrument.
no, na ginaganon-ganon, apa na sudsudin niya kasta, and then gargaruga din na, ano, siguro nakukuha niya na yung cut ng susihan ng motor ko. Eh, ako naman, hindi pa ako boring na nakaupo, kasi kung maboring na ako, na nakaupo, nasa 5 minutes na siguro, no? Nasa 10 minutes na boring, bored na ako niyan. Pero hindi pa ako bored, tapos na. So sabi ko, ay, ang bilis naman. Sabi ko, na nakuha niya yung susi ng bangko, no? So, kapag meron kang ganon, at you are not authorized, ibig sabihin that is a false key. Okay? Hindi totoo na susi mo yan or pagmamay-ari mo yung bahay na yan. Gumamit ka lang ng peke or maling susi para mabuksan. O kaya ay pick locks para mabuksan. Yan kasi yung mga term para buksan mo ang isang bahay. So hindi mo nga sinira pero mayroon ka namang instrument in order to open. Robbery yan. Right? Pero kung binasa nyo yan, sabi sa batas natin, no? Kung pumasok ka naman sa entrance at gumamit ka ng false key, pick locks to open yung aparador, to open kung saan nakatago yung pera. Robbery ba yun? Sabi ng batas, that's not a robbery, that is a theft. Alright? That is the beauty of the crime of robbery and theft. Okay? Take note for that. At kung naintindihan nyo, maalala nyo pa kanina, the moment you possess a property, nasa iyo, nasa kamay mo, nadatnan ka ng may-ari, oops, tiklo, huli ka. Anong kaso mo? Either robbery or theft. Kasi nasa iyo yung possession ng property ng iba na ayaw niyang ibigay para sa iyo. Pwede kang kasuhan ng robbery or theft. So sa instances naman na ito, meron kang susi, you are not authorized to have that key, that is a false key, or pick locks yung kaya mong buksan. Dahil sa instrumento na yan, pumasok ka, binuksan mo yung pintuan, nagnakaw ka, robbery. Pero nakabukas yung pintuan, pumasok ka, ginamit mo yung pick lock na yan to open the safe, to open the box kung saan nandun ang mga alahas, nandun ang mga pera. Sabi ng batas natin, that's not a robbery, that is a theft. Okay? Ay ano naman itong using of fictitious name? Ibig sabihin, nagpanggap ka. So ito, no? So, halimbawa, may gate. May gate ako. Nagtatawag ako ng tao para buksan yung gate. Sino yan? Si Kagawad po ito. Si Kapitan po ito. Siyempre, dahil narinig mo na si Kagawad or si Kapitan or nagbanggit siya ng pangalan na kilala mo, siyempre, buksan mo yung gate, buksan mo yung pintuan kasi kilala mo yun pala, hindi mo kilala, ibang tao pala. That is using fictitious name. At nagnakaw, the crime is robbery. Okay? So, those are the Group A, where the crime of robbery is committed for the purpose of force upon things. Yung pangalawa naman, yung letter B naman, robbery be committed under any of the following circumstances. Ito, number 1, ito daw, nangyari yung krimen sa mga yan. Again, nanira ka na naman dito. Sinira mo. Ano yung sinira mo? Doors, wardrobes, chests, any kind of lock or furniture or receptacles, yung mga kanyan, yung mga box na kung saan nakalagay ang mga property at ninakaw mo. Sinira mo yon, matik yan, that is a robbery. Yan yung letter B. Taking such furniture or objects away, binuhat mo. Kagaya niyan, nangyari dyan sa school natin. No? So, ang ginawa ng mga magnanakaw, pinasok nila yung isang office, binuhat nila ang alam nila ay kung saan nakatago yung pera, binuhat nila, hindi nila rinansak yung box na yan doon sa office, pero binuhat nila at ipinunta sa kasabsabaan. Ang alam siguro nila, ang daming pera kasi mabigat. Yun pala, walang laman ng pera. Right? So, that is constitute of the crime of robbery pa rin yan. Okay. Ito, importante ang mga ito
Para masabi natin na robbery, dapat kung kayo yung investigador, when you are going to investigate yung mga nakaw-nakaw na yan, para masabi nyo na, ito ay robbery, ayan ay theft. Tingnan nyo, kapag pinasok nila, ano, dito muna yung basis natin. Means of entering, dapat importante ito yung papaano ba siya pumasok sa bahay. So, na-discuss naman na natin yan, no? So, paano siya? If he did not enter, kapag hindi siya pumasok, it is theft only. Alright? Kapag halimbawa, hindi siya kaya nga yung mga example na paano kung ang ginawa niya ay kumuha siya ng stick at kumuha siya at sinukdal niya. Sinungkit niya. No? Sinungkit niya yung property na nandun sa loob pero hindi siya pumasok. Ano ang crime? Robbery, theft. Of course, theft. Alright, yan o. Nakalagay dyan. It is theft only. Okay, it is theft only. Kinakailangan kasi na para masabi natin na robbery, dapat yung katawan niya, ikaw ay nakapasok sa loob ng bahay. Kamay mo lang, kamay. Kamay lang ang ginawat mo. Okay? Robbery, theft. Sabi sa guideline natin, it is still a theft. Pag pumasok ka, robbery na. Mayroon kang sinira, dyan. Okay? It is a robbery. Alright. Okay, ano pa? Yung kailangan yung kwan dyan, no? He entered without the use of constructive force, but while inside the offender broke walls, doors, receptacles to extract personal property. Inside, actual force is required, not merely constructive force. It is still a robbery. Okay? So, there must be actual breaking of doors. Kailangan mayroong actual kanyan. No? If picklock and similar tools used, it is only theft. Ito na yung sinasabi ko, class, na kapag pumasok naman siya sa entrance, no? Pumasok naman siya sa entrance, yung pintuan, kasi pabayakan na naka-open yung door. Hindi ka nagsisecure ng iyong property, gumamit siya ng yung sinabi natin kanina, picklocks. That is not a robbery, that is a theft. Okay? Alright. So, proceed tayo. Nabanggit naman na natin yung inhabited house. No? Shelter. Pag sinabi natin shelter, yan ay tulugan. No? Mayroong nakatira. That is inhabited house. Public building. Pag sinabi natin public building, yan ay ginagamit, owned by a government. Kahit na yan ay belong sa private, pero rinerentahan ng gobyerno, still that is a public building. Okay. Right. Ano pa? Okay. So, to support yung discussion natin, napakarami. Marami akong nilagay ng mga situational, na kailangan yung basahin, yung mga example for you to understand the beauty of understanding or investigating the crime of robbery. Pero tingnan natin ito. Meron lang akong particular case na kailangang magandang i-discuss natin ito. So, suppose the victim were killed. Yung biktima daw ay namatay. Not for the purpose of committing a robbery and the idea of taking the money and other personal property of the victim was conceived by the culprit only after the killing. So, nung pinatay niya, nakita niya siguro yung wallet. Ang kapal ng wallet nito O kaya ay lumalabas yung 1,000 sa bulsa noong pinatay niya, noong nakabulagta yung victim. Kinuha niya ngayon. Ninakaw niya ngayon. O kaya doon sa loob ng bahay, nung lumingin-lungin siya, ang dadaming mga mamahaling property or materials doon sa loob ng bahay, kinuha niya. Okay? So ngayon, ang kaso ba niya ay robbery with homicide? Ang kaso niya. So ang ruling, sabi ng Supreme Court, no, hindi po. Sabi ng
Supreme Court natin. Kasi ang intention ng criminal or the perpetrator is to kill the victim. Saka lang pumasok yung pagnanakaw afterwards. Okay? Nung napatay niya na, saka lang siya nagnakaw. So, wala pong robbery with homicide. So, saka lang magkakaroon ng robbery with homicide kapag ang unang intention mo, ang declaration mo is hold up ito. Walang gagalaw. Ilabas ang pera. Ganon. Kung ganon ang declaration at may namatay. During the occasion, may namatay. Right? May mga baril yung mga tao, no? At nagnanakaw na sila, attempting to steal. At may namatay. Sabi sa guideline natin, that is robbery with homicide. So ano ang magiging kaso nito? So separate ang magiging kaso niyan. Separate sa crime of robbery at saka separate sa crime of homicide or murder as the case may be. Yung murder and homicide, depende na naman kung paano mo pinatay para maging murder or para maging homicide. Ayan, depende. Okay, yung number 2 example. What if A, si Mr. A did was to fire his gun upward to scare B, para takutin si Mr. B from pursuing his snatch watch kasi ninakaw yung relo niya. Nagpaputok siya sa taas para takutin. Bang! No? Bla bla bla. Ikaw bakit mo ninakaw yung relo ko? Kaya nagpaputok at para takutin, para huminto, para maibalik yung relo. Ang problema, ang mga kaibigan, ang problema, noong nagpaputok siya, natamaan si C. Natamaan si C. Sabihin na natin na natamaan yung nakatayo dyan sa gilid. Okay? Ano ngayon ang crime na nakomit? Okay? Again, robbery with homicide. Pero sino yung sinasabihan natin ng robbery with homicide? Yun bang nagnakaw or yung nagpaputok, yung nakatama? Ang sinasabihan natin ng robbery with homicide na may kaso ay yung nagnakaw. Okay? Yun ang kaso niya. Hindi yung nagpaputok ng baril. Alright? So, ibang usapan na naman kapag yun bang baril ay may lisensya. Ibang usapan na naman yan Ang pinag-uusapan natin ay yung instances na mayroong namatay during the occasion of robbery. Okay. Ano pa ba ang mga importante dyan? Dito naman tayo sa crime of robbery with rape. Ganun din. No? Sa crime of robbery with rape. So lahat yan kapag nagkaroon ng pagnanakaw at rinape mo yung ninakawan mo, that is robbery with rape. Ayun, no? Ang kaso ay robbery with rape. Okay, ganun din yan. Parehas din sa robbery with homicide. Kaya nga lang, mayroong pagkakaiba. May mga, siyempre, may hindi eksakto na magkapareho, no? May pagkakaiba silang dalawa. Right? So ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa? No? So tingnan muna natin, no? Yung robbery with rape na kaso ay single indivisible. Hindi pwedeng paghiwalayin. Sabi ng batas natin, it is a single indivisible offense. Okay? The rape accompanies the robbery. In this case, where rape and not homicide is committed, there is only a crime of robbery with rape if both the robbery and the rape are consummated. Yan na-consummate. If during the robbery, attempted rape were committed. Attempted rape ang hindi consummated. Attempted rape. Gusto niyang halayin. Gusto niyang i-rape. Hindi na siya maging single. Sabi ng guideline natin, separate sila. So, ang manong magiging kaso, isa sa robbery at isa sa attempted rape. Okay? Ayun So, does the criminal intend to gain proceed the intent to rape? Of course, sabi ng batas natin, yes.
the law does not distinguish whether rape was committed before, during, or after the robbery. Kaya robbery with rape pa rin yan. Okay? So hindi tinitingnan kung may intention ka bang mang-rape. No. Okay? Right? There is a pero ang intention mo ay magnakaw, pinang-rape ka, still robbery with rape. It is enough that the robbery accompanied. It is enough daw. Okay na yan na yung pagnanakaw mo ay nasamahan ng pangre-rape, still robbery with rape. Robbery must not be a mere accident or afterthought. So yun na nga yung sinabi natin, ang intention mo ay magnakaw. Okay? Magnakaw ang intention mo, ayun nga lang, sinabayan mo pa ng rape, kaya robbery with rape. Okay. Meron daw 6 na akusado at pumasok sa bahay ng biktima. Ngayon, ang nangyari, may mga daladalang mga baril ang mga ito, kutsilyo, at pagkatapos nilang sirain yung pinaglalagyan ng mga alahas, mga pera, alam nyo, ito, mayroong isang brought the offended party out of the house. No, kinuha nila, itinakas or inilabas nila yung biktima. Okay? At inutusan na maghubad. Ayun, no? Ayun, nirape nila. So of course, the crime committed is robbery with rape. Yan ha. Ito naman, mayroon pa tayong mga senaryo dito. XA, YB, CZ plan to rob OD. Plano nilang nakawan si Miss OD. Okay. Anong nangyari? Maganda ito, magandang senaryo ito. Anong nangyari? Anong ginawa nila? Ayun na nga, nagnakaw sila. Yun na nga lang. At mayroong isang pasaway dito. Si XA. Yan, si XA. Isang pasaway yan na holdupper. Pasaway na magnanakaw. Nakita niya na maganda si Miss OD. Ayaw. No, ang nangyari, si XA molesting. No, pinagnanasaan si Miss OD. Anong ginawa ni Miss OD? Ang ginawa niya, rinake niya. Yung kasama niya si XA at YB, si YB and ZC, wala silang ginawa to stop si XA. So ano garon ang nangyaring krimen? Nako, lahat sila liable for the commission of the crime of robbery with rape. Kahit hindi ka naman ng rape. Okay, di ba? So kahit hindi ka ng rape, kasama ka na masisentensyahan. Alam nyo, ang penalty nito ay maximum penalty. Katumbas ng buhay mo ang kabayaran niya. Pag sinabing maximum penalty, katumbas niyan ang iyong buhay. Okay. Ano ba? Meron ba tayong senaryo dito? Magandang senaryo. Hindi pala. No. Yan na pala. Yan ba yung answer? The crime committed, ayan, robbery with homicide. Yun na nga, no? Robbery with homicide. Okay? So, lahat sila, robbery with homicide. Although, yun na nga, yung kinukwento ko, although yung si XA lang ang nang-rape kay Miss OD, na siya lang yung rapist sa kasama, kaya tingnan nyo, pag sumama ka sa masamang barkada, damay ka. Kahit na ang gusto mo lang gawin ay ito lang, pero damay ka, kasi yan na nga yung mga pasaway sa grupo, nadadamay ka. Kaya choose your friends, piliin nyo yung maging kaibigan ninyo. Okay, ito yung na-discuss ko kanina. Yung robbery by Ivan, at ito naman ay brigands o kaya ay highway robbery. Ang other term nito, brigands or highway robbery. Kasi itong grupo na ito, their purpose, their intention is to rob a motor vehicle
no, yung mga dumadaan diyan sa highway. Kaya tinawag na highway robbery or brigands naman ang tawag na yun. Parehas lang ano ang element nito. They are composed of 3 or more than 3 armed person, no? Form a band of robbers. Ito kasi ang brigands sa highway lang sila. Ang robbery by band naman anywhere. Wala silang pinipili. Maski saan lugar, robbery by band yan. Ito naman, ang purpose lang nila ay magnakaw dyan sa highway. No? So yun na nga, kaya nga ang other term niyan, ang brigands, other term niya ay highway robbery. So ang purpose nila is to robbery, committing robbery in a highway, nandiyan naman sa definition ano, or kidnapping, yan pa, no? O kaya ay mangingidnap, yan ang purpose nila. For the purpose of extortion. Ibig sabihin ng extortion, kapalit niyan ay pera. Or to obtain ransom, or for any other purpose to be obtained by means of force. Okay, so that is highway robbery. Right, so that's it. Ano, the chapter 2. So if you have question, you can chat your question kung may mga katanungan kayo. At itry nating sagutin ano yung mga question ninyo. So good luck sa inyo sa exam ninyo and wish you all to pass the exam. Okay, so don't forget to subscribe sa mga gustong mag-subscribe, mag-like sa channel natin. Bye.